Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, itong si Congressman Marcoleta. Alam niyo dati, bilib na bilib ako dito sa congressman na to. Kasi isa sa mga mga nanguna dun sa pag-imbestiga ng prangkisa ng ABS-CBN. So kasama siya dun sa mga nagpasara o hindi nagbigay ng extension or ng lisensya sa ABS-CBN. So, bumilib ako dati dito sa taong to kasi makikita mo yung eagerness niya, yung talino. Pero sa panahon ngayon, medyo nag-iba yung timpla ni Congressman Marcoleta. So ito, panoorin muna natin itong balitan to para magkaroon tayo ng konteksto. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin muna natin itong balitang to. Nagbanta ang isang grupo na maghahain ng kaliwat kanang reklamo laban kay Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang dyan ang ethics complaint at disbarment case. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ang sagwa po ng isang mambabatas mo ay marites. Isinusulong ng civic group na Bayanihan ang paghahain ng ethics complaint sa Kamara laban kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kaugnay yan ng revelasyon ni Marcoleta na nakatanggap umano ng malaking halaga mula sa South Korea si COMELEC Chairman George Garcia na pinadala raw sa sinasabing offshore accounts niya. Pinabulaanan na ito ni Garcia at nagpakita rin siya ng ebidensyang peke ang mga bank accounts sa sinasabing pagmamay-ari niya. Kaya ang grupong Bayanihan naistuldukan ng pagpapakalat daw ng fake news. Ang usapin dito ay halalan. Ang mayaman at mahirap po, pantay lang tuwing eleksyon. Kung ito po ay mabibigyan ng maling projection, baka mag-create po ito ng kaguluhan at kalituhan. May kinakausap na raw ang grupo ng dalawang kongresista para manguna sa paghahain ng ethics complaint. Sinabi na noon ni Marcoleta na hindi niya sinisiraan ng COMELEC. Aminado ang COMELEC na babawasan yung focus o atensyon nila kasabay ng pagharap sa mga batikos na ibinabato sa ahensya. Pero paniniguro nito, on track at nasa schedule pa rin daw sila pagdating sa paghahanda sa halalan, lalo na yung nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Si Garcia naman, naghihintay muna ng resulta ng investigasyon ng NBI at Anti-Money Laundering Council bago bumanat sa mga nasa likod ng akusasyon. Pinabulaanan din niyang pakawala nila ang grupong Bayanihan. Bakit man po ako magpapafile ng iba? Kung tutusin, ako dapat ang mag-file. Sa akin galing ang mga dokumento, ako nakadiskubre. So sino pa makakapagtestigo doon kundi ako? So ibig ko po sabihin, hindi ko po yung ginagawa ng mga grupong ganyan. Siguro po dahil sa ating panawagan na sana nga po patingnan itong mga bagay na ganito. Bukod sa ethics complaint, nais din daw ng grupong Bayanihan na ipadisbar si Marcoleta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon. Kasi ang issue kasi rito, nakikita natin yung pagpapalit kasi ng gagamitin sa magiging botohan natin. Kung dati kasi Smartmatic yung ginagamit, ngayon hindi na Smartmatic. So, dyan natin nakikita yung pinaka-ugat kung bakit sinisiraan itong si COMELEC chairman. So, una kasi nangyari niyan, naglabas ng issue si dating Congressman Erice na sinasabi nga niya na may official daw ng COMELEC na tumanggap daw di umano ng malaking halaga ng pera galing daw ng Korea. So, kasi may nagpadala ro sa kanya ng mga dokumento galing Bahamas na may isang COMELEC official daw na kumbaga kumikita. So, nakaka-receive daw ng pera galing sa ibang bansa. May mga offshore account pa raw. So, doon nagsimula. Ngayon, syempre, nagsalita si si COMELEC Chairman Garcia. Kumbaga parang inako niya na siya yung pinatatamaan doon ni Erice dahil nga may nilabas na dokumento si Erice or request na naka-address kay COMELEC Chairman Garcia. So, siyempre, sa'yo naka-address, so i-assume mo ikaw. So, hanggang sa lumabas na rin itong si Congressman Marcoleta na sinigundahan yung sinabi
ni dating Congressman Erice na nakatatanggap nga raw ng pera to si COMELEC Chairman Garcia galing sa ibang bansa, especially Korea. So, siyempre, yung Korea kasi, kaya doon, kumbaga, bakit na-highlights din yung Korea? Kasi yung gagamiting automated machine para sa election natin is galing ng Korea. So, sila yung magpo-provide, doon natin kukunin. So, kumbaga, doon nila nilalagay yung focus para sabing merong anomalya or merong binigyan ng pabor. So, parang nagpe-payback lang yung kumpanyang humahawak nung magiging ng election natin. So parang payback to kay Garcia at kumbaga yun yung pinakabayad. So may nilabas na ebidensya tong si Congressman Marcoleta na sinasabi niya na totoo yung mga bank account na sinabi ni Congressman Erice dahil nakapag-deposit siya ng I think $100 yata yung or $10. Basta nag-deposit daw siya ng pera doon sa bangko na yon at tinanggap daw nung pinag-depositohan. So sa kanya yun na yung pinaka ebidensya niya. Na totoo yung bank account na yun dahil nga kumbaga pumasok. Pero naglabas ng ebidensya si COMELEC Chairman Garcia na sinertified ng mga bangko na sinasabi lang may account siya na hindi existing yung account na yun. So, doon pa lang medyo tumagilid na yung bangka nito ni Marcoleta at saka ni Erice dahil bangko mismo naglabas ng certification na hindi existing yung account. So, ibig sabihin, peke. So, ang paliwanag naman ni Congressman Garcia, ni COMELEC Chairman Garcia, dahil abogado rin na kahit naman mali yung account number, basta magde-deposit ka, tatanggapin ng bangko yan. So, may punto, di ba? Ngayon, ang magpapatunay lang naman kung totoo hindi yun, is yung bangko. Tapos, ito pa yung nangyari na sinasabi nila na maraming araw bank account si COMELEC Chairman Garcia sa ibang bansa. Pero, ang pinagtataka naman ni Garcia, kung totoong may bank account siya doon, bakit yung address dito sa Pilipinas at hindi naka-address doon sa ibang bansa, di ba? May sense nga naman. Paano ka makakapagbukas ng bank account kung nandito ka sa Pilipinas at dito naka-address? Di ba dapat kung magbubukas ka, dapat doon ka naka-address kasi international bank yun. So, hindi pa payagan ng bangko. So, ngayon, dahil sa mga nakita ni Chairman Garcia, so humingi siya ng panawagan na or nagsampa rin yata siya ng kaso rito ng kay Erice. Tapos ito nga may complaint, ethics complaint dito kay Marcoleta dahil nga nagpapakalat sila ng maling impormasyon considering abogado itong si Marcoleta. Siyempre, bawal po sa mga abogado na maglabas ng mga statement na hindi nila, kumbaga hindi pa verified, hindi pa napapatunayan. So, ganun yung ginawa ni Congressman Marcoleta. So, ganun daw yung ginawa niya. So, kaya merong portion na gusto rin siyang ipa-disbar maliban pa dun sa ethics complaint na iyahain sa Kongreso. So, ang pinaka-bottom line lang naman, nung nakikita nilang bottom line dito, is gusto nilang sirain yung kredibilidad na magiging election natin ngayon. Dahil hindi na Smartmatic yung hawak. So, bagong sistema, so hindi alam siguro ng yung mga sanay na sa Smartmatic. Kasi nga may issue tayo sa Smartmatic . Alam niyo ba na sa ibang bansa nakaban na ang Smartmatic dahil nga sa mga issue ganyan. So, hindi natin maintindihan bakit dito sa Pilipinas tinanggap yan. So, nagkaroon na rin ng issue yung Smartmatic dito sa atin pero sa hindi nating alam na kadahilanan, bakit parang pinoprotektahan pa ng ibang mambabatas natin at gusto pa rin nila yun yung gamitin. So, maganda yung naging hangarin nung COMELEC natin ngayon na bago yung gagamiting sistema, at least hindi kayang itampered, hindi kayang dayain dahil bagong sistema.
dahil hindi, kumbaga, wala pa silang gaanong alam na impormasyon tungkol dun sa gagamiting proseso sa eleksyon natin. Kaya naghahabol ngayon itong mga ayaw, sabihin natin hindi nila gusto na palitan yung Smartmatic, kaya ginagawa nila ng issue. Kasi nga naman kung magiging hindi Smartmatic yung hahawak, so 50-50 yung mangyayari nga eleksyon natin para sa kanila. So kumbaga yung edge nila dapat na manalo dahil Smartmatic, dahil kabisado na nila kung paano yung galawan dyan. So sinasabi nila na nagbubulol na maninipulate daw nila yan. So ganoon daw nangyayari. So kumbaga edge yun na may mga pera. Pero yung mga kulang yung budget, siyempre, wala kang kakayanang magbigay. So, hindi ka mabibigyan ng pabor. So, kumbaga, nandun ka kagad sa losing side. Unlike kung may pera ka, medyo may lamang-lamang ka na. Dahil sa sitwasyon natin ngayon na nagpalit nga ng sistema, yung COMELEC sa botohan natin ngayon. So, lahat, fair and square. Parang ganun mangyayari. Hindi alam ng kahit sinong mga tumatakbong politiko ngayon, mga tatakbong sa mga posisyon, hindi nila alam kung paano ang galawan dyan. So dahil bago nga yan, so mga nga pa. So medyo yung iba mahihirapang, kumbaga, didistansya kung gagamit ng pera, kung manunuhol, dahil siyempre bago nga yung sistema. So, delikado. Baka nga naman magkabukuhan. So, kaya magiging exciting ngayon yung magiging election natin kasi nga bago yung sistema. So magiging patas na yung labanan. So yan yung sa tingin natin isa sa mga kinaayawan ng mga kaya nila sinisiraan si COMELEC Chairman Garcia para maudlot, kumbaga mapigilan yung paggamit ng bagong sistema. At gusto nila ibalik sa lumang sistema, yung Smartmatic, para at least makuha nila yung siguradong panalo sa darating na eleksyon. Lalo na malapit na mag-file ng ng Certificate of Candidacy. So first week daw ng October, magpapasahan na. So, kumbaga yung mangyayari diyan, yung mga tatakbo ngayon, magdadalawang isip na kasi kumbaga wala nang kasiguraduhan kung mananalo sila sa eleksyon o hindi. So, medyo may edge lang talaga dyan. Kung sino yung mga nakaupong official ngayon. Diba? Sila lang yung merong machinery. Meron silang budget. Pero yung mga tatakbong, alam nyo yun, na gusto palang kumuha ng pwesto, medyo mahirap nga naman yung labanan dyan. Lalo na kung pera ang pag-iiralin, kung budget. So, medyo tight ang budget. Medyo maliit lang yung magiging exposure mo. So, ngayon, kahit na konti lang yung budget mo, as long as meron kang social media, may konti kang, alam nyo yun, yung mga traditional na pamamaraan ng pangangampanya, medyo may laban-laban ka dahil nga bago yung magiging sistema ng ating eleksyon. So, yan ang aabangan natin pagdating siguro ng first week na October. Kung magtutuloy-tuloy na, pero base sa impormasyon na nakuha natin is talagang sure na yung bagong sistema na yung gagamitin sa election. So, lahat po tayo bumoto. Sana po maging maingat tayo ngayon. Ang magiging tip ko lang po sana, yung mabibigay ko lang po sana sa inyong panawagan lang, kung hindi natin mapagkakatiwalaan na yung mga dating ang mga politiko, baka pwede naman tayong sumubok ng mas bago. Diba? Kasi siyempre kung bago yung iboboto natin, bagong idea, at the same time, takot pa yan na mangurakot kung yun ang intention nila dahil siyempre, kumbaga, hindi sanay yung mga yan. So, medyo kabado pa kung tutusin. So, para po sa akin, mas gustuin ko ng bumoto ng bago kaysa dun sa mga datihan na talagang veterano na kung paano kumupit sa pera ng taong bayan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.